sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Newly crowned WBO Super Bantamweight Champion Nonito the Filipino Flash Donaire walang planong umakyat sa featherweight division. Filipino pugilists Rojen Ladon at Chris Sander Laurente kapwa ginawaran ng parangal ng Asian Boxing Confederation. Far Eastern University Tamaraos Power Forward Mac Bello posibleng madagdag sa Gilas Pilipinas Training Pool. LeBron James-led Cleveland Cavaliers nagsalansan ng 3 magkakadikit na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Italian tennister Flavia Pennetta nagpahiwatig ng kagustuhang humataw sa Rio Olympics sa susunod na taon. At former UFC featherweight champion Jose Aldo umaasang mabibigyan ng rematch ni newly crowned title holder Conor McGregor. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Haji Caaminio. Inyo pong makakasama ngayong gabi ito maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa boxing, walang planong umakyat sa featherweight division si Pinoy hard hitter Nonito Donaire Jr. Ito'y matapos na muli niyang masikwatang WBO Super Bantamweight belt sa pamamagitan ng pag-ani ng 12-round unanimous decision win kontra Mexican rival Cesar Juarez noong linggo. May report si Dennis Principe. Kinatuwa ni boxing trainer Nonito Donaire Sr. ang desisyon ng dominahin ang 122-pound weight class. Matapos makupo kamakailan ang World Boxing Organization Super Bantamweight crown, inanunsyo ni Donaire Jr. na hindi na niya aasamin ang makabalik sa mas mabigat na featherweight division. Ayon kay Donaire Sr., mas akma sa katawan, bilis at galing ng kanyang anak ang Super Bantamweight limit kung saan ay minsan na niyang pinagharian 3 taon na ang nakalipas. Sa pananalasa ni Donaire Jr. bilang World Super Bantamweight Champion noong 2012 ay pinangalanan ito bilang Fighter of the Year ng nasabing taon. Yun nga ang inaano ko sa kanya dahil bakit pa natin kailangan pumunta sa malaki, ganon din naman ang bayad. So magsiki na dyan at maaaring tatagal ka pa dyan. Kung pari-parihas lang naman, tulad nito, maaaring magiging niya naman itong si GC Magdaleno. So, palagay ko, hindi ganong mahirap kung tutuusin. Ito, siyempre, magiging mandatory nito dahil number 3 ito eh. Samantala, aminado naman si Donaire Jr. na walang dahilan sa ngayon para bumalik siya sa 126-pound class kahit na nagawa nitong makasungkit ng titulo sa nasabing division noong 2013. Not only a risk, but it also be a move of ego. Okay. And that's something that I don't have at this moment. It's about being smart and knowing that I can't compete with those guys who are bigger than me as of now. So therefore, I will conquer the ones that I can compete with in terms of my weight class. Sa kanyang huling laban ay naitala ni Donaire ang impresibong 12-round unanimous decision win kontra Mexican Cesar Juarez para mapanalunan ang bakanting WBO Junior Featherweight crown nitong Sabado sa Coliseo Roberto Clemente sa San Juan, Puerto Rico. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, kapwa ginawaran ng parangal ng Asian Boxing Confederation sina Filipino pugilists Rojen Ladon at Chris Sander Laurente. Ito'y matapos ang kanilang impresibong performance ngayong taon. Unang kumupo si Ladon ng silver medal sa Asian Championship sa Thailand noong nakaraang Setyembre, bago siya nakapagsalba ng bronze medal sa World Championship sa Qatar noong Oktubre. Sa kabilang banda, nakasungkit naman si Laurente ng silver medal sa Asian Juniors Championship sa Uzbekistan noong Hunyo, matapos na mapabilang siya sa National Training Pool. Sina Ladon at Laurente ay kapwa kabilang sa mga pambatong boxers ng Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP.
Lipat tayo sa professional basketball. Mataas ang moral na harapin ng Global Port Batang Pier ang Talk and Text tropang texters sa kanilang huling asignatura sa elimination phase ng PBA Philippine Cup sa Biyernes. Ito'y dahil galing sila sa 4 na magkakadikit na panalo, kabilang narito ang 118-116 overtime win kontra Mahindra Enforcers noong Sabado. May report si Hirsha Berdin ng Colegio de San Lorenzo. Tiwala ang Global Port Batang Pier na makakapagsubi sila ng twice-to-beat incentive sa playoffs ng PBA Philippine Cup. Ito'y dahil bitbit nila ang 4-game winning streak pagpasok ng playing court, katapat ang Talk and Text Tropan Texters sa kanilang huling asignatura sa elimination round sa Biyernes. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si shooting guard Jonathan Oyloan na sa match-up kontra Talk and Text masusukat kung gaano na sila kahanda sa pagsabak sa playoffs. Yeah, we have Brago, Kia, and Talking Tech. So, yeah, I think all of them are going to be a good, good practice as far as for our defense. But I think Talking Tech is definitely on our radar. Samantala, hindi naman namimili na makakaharap sa susunod na round si Oyloan dahil pawang malalakas naman aniya ang lahat ng mga koponan. I think it's really tough. It's crazy because every team got better. Like even all the teams that people thought that were supposed to be in the lower bracket, the lower seed, they have to play in another level, and every team level right now. So. Sa ngayon ay nasa solo 4th place sa standings ang Global Port sa kanilang 7-3 win-loss card. Para sa PTV Sports, Hirsha Berdin, Colegio de San Lorenzo. Sa international basketball, bukod kina Ateneo Blue Eagles combo guard Kiefer Ravena at UST Growling Tigers standout Kevin Ferrer, may isa pang collegiate star na posibleng madagdag sa Gilas Pilipinas training pool. Siya ay walang iba kundi si FAU Tamaraos power forward Mac Bello na nahirang na finals MVP sa katatapos na season ng UAAP Men's Basketball Wars. Para sa detalye, nagbabalik si Dennis Principe. Ilan pang mga collegiate players ang inaasahan na dadagdag sa current Gilas Pilipinas training pool na nag-iensayo sa Meralco Gym. Ayon kay head coach Tab Baldwin, may mga napipisil na siyang collegiate stars na sasama sa kanilang training camp simula sa susunod na taon. Sa ngayon ay sina Ateneo stalwart Kiefer Ravena at UST standout Kevin Ferrer pa lamang ang sumipot na sa ensayo. Ibinigay naman ni Gilas assistant coach at FAU head guru Nash Rosella na tiyak ng sasama sa ensayo si King Tamarao Mac Bello simula sa susunod na taon. No, I would. Every player that we will choose in the end is there because in some way they make the team better. That's it. They're not there because somebody wants them there. They're not there because of some future aspiration or anything like that. They're there because in some way they make this basketball team a better basketball team. Samantala nagpahayag naman ng kanyang kagalakan si Ravena sa oportunidad na makasama sila ni Ferrer sa training camp. Sinasabing potential top picks sina Ferrer at Ravena sa PBA Rookie Draft sa susunod na season. Parang yun din sabi ni Kevin, parang new journey in our life, new journey in our careers, and it's something na sabi namin gusto talaga namin gawin kasi alam mo yun, laking bagay to, you're competing against the best of the best na. Kasalukuyan naghahanda ang Gilas Training Pool para sa July 2016 Olympic Qualifying Tournament, ang huling liga na magdedetermina ng huling 3 qualifiers para sa darating na 2016 Rio Olympic Games. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, maluwag na tinanggap ng reigning UAAP champion Far Eastern University Tamaraos ang pagkakahirang ng Ateneo Blue Eagles kay national mentor Tab Baldwin bilang bagong head coach. May report si Ria Arevalo ng Sports Radio 918.
Walang problema sa newly crowned Far Eastern University Tamaraw sa pagkakatalaga ng Ateneo Blue Eagles kay Tab Baldwin bilang bagong head coach. Ito'y kahit pa batid nila na malaking bagay para sa Katipunan Avenue-based team ang pagupo sa kanilang bench ni Baldwin. Sa panayam ng PTV Sports, aminado si reserve slotman Raymar Jose na mas lalakas ang kampanya ng Ateneo sa susunod na season kahit pa hindi na nila makakasama si two-time UAAP MVP Kiefer Ravena. Siguro ngayon, malakas sila siguro kasi siyempre mga player nila naka-adjust na rin mga rookie nila kasi marami silang rookie pero next year siguro mas maganda na yung takbo nila kasi new system sila. Kasi siyempre kumuha sila ng coach na galing Gilas, Pilipinas kaya siguro mas bagong sistema sila ngayon tsaka mas maganda yung lakaran nila sa system nila. Samantala, naniniwala naman si Jose na may tamang diskarte na ipantatapat si champion mentor Nash Rosella kapag nakaharap na nila si Baldwin at ang Blue Eagles sa loob ng playing court. Laruin na lang namin yung sistema din namin kay Coach Nash kasi kasama rin naman sila nun. Kaya stick lang kami sa papagawa sa amin ni Coach Nash. Magugunitang pinatalsik ng FEU Tamaraw ang Ateneo Blue Eagles sa Final Four ng nakalipas na UAAP season. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa women's basketball, sisimulan na ni National Coach Patrick Aquino ang paghahanap ng mga pinakamagagaling na Phil-American Cage Bells sa Estados Unidos. Ito'y upang mas mapalakas ang roster ng Perlas Pilipinas team. Narito ang report ni Arian Malyari. Nakalatag na ang programa ng Perlas Pilipinas coaching staff para sa 2016 season. Ayon kay Head Coach Patrick Aquino, sa susunod na buwan ay lilipad siya patungong Estados Unidos upang mag-recruit ng mga Phil-American Cage Bells at naturalized prospect. Ito'y bilang preparasyon para sa kanilang kampanya sa mga international tournaments, kabilang narito ang William Jones Cup sa Taiwan. I'll be going to the States this coming January para magpa-tryout ako sa mga Phil-Ams na susuling to join the national team, and I'm looking also for a naturalized player na malaki. So hopefully I could get that. And then I think by March or April would be the national team will be going to Japan for a series of trainings. And then yung mga tournament coming in siguro by July or August. And then yung tournament sa Jones Cup and yung China tournament na invited na kami. Samantala, tiniyak naman ni Aquino na hindi niya papaboran ang mga players ng National University Lady Bulldogs sa national tryout na isasagawa sa susunod na taon. This is another team or another level na competition na siyempre I'll be proud if I get them. Nakuha ko sila, and siyempre from the start sila rin yung tumutulong sa akin to be in this position right now. So, but the thing is, they have to really try out also. And as I said before, sa national team, I'll be getting the best of the best. Si Aquino at ang Perlas Pilipinas ay umukit ng kasaysayan sa Philippine basketball matapos na ma-promote sila sa Level 1 ng 2017 FIBA Asia Women's Championship. Para sa PTV Sports, Arden Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa iba pang mga balita, nagpahiwatig ng kagustuhang magsuot ng National Tricolor sa mga paparating na International Beach Volleyball Tournaments si former Ateneo Blue Eagles Open hitter Charo Soriano. Nagbabalik si Arian Malyari. Naniniwala si former Ateneo Lady Eagles superstar Charo Soriano na malaki ang tsansa ng Pilipinas na makapag-produce ng dekalibreng national beach volleyball teams. Ito'y dahil na rin sa kabi-kabilang beach volleyball tournaments na inoorganisa sa bansa. Ayon kay Soriano, isa sa mga pangarap niya ay ang makapagsuot ng national tricolor sa mga future international beach volleyball meets. Kabilang narito ang Asian Beach Games sa susunod na taon. It's always an honor for anyone to represent her country or his country, and for me, it's going to be a very humbling experience, also an honor for, of course, to represent the Philippines. Kinamamahal nating Pilipinas. Umaasa rin si Soriano na makakasama niya sa pagsusuot ng national jersey ang regular partner na si Phil-Canadian Alexa Misek.
Of course, Alexa and I have been working together for several months, and hopefully we would be able to also be provided opportunities to still play together in the next years and the next tournaments to come. Sa darating na weekend ay muling magtatandem sina Soriano at Misek sa inaugural staging ng Beach Volleyball Republic Christmas Open sa Pasay City. Para sa PTV Sports, Aryan Malgari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, naging matagumpay naman ang katatapos na 2-day referee and coaching seminar, hindi po sa basketball, na inorganisa ng Philippine Karate-Do Federation o PKF. Para sa detalye, narito pong muli si Aryan Malgari. Halos 100 coaches at referees ang dumalo sa seminar na inorganisa ng Philippine Karate-Do Federation o PKF sa Pasig City kamakailan. Kabilang sa mga tinalakay sa 2-day workshop ay ang sports management, financial management, proper coaching procedures, first aid at iba pa. Bukod pa rito, nakipag-spar rin sa mga miyembro ng Philippine Typhoons Karate-Do team ang ilang karate guru. Kabilang narito si Bacolod City Regional Coach Nino Franco na dating national karateka. For now, binago ko na yung sarili ko pala na maging coach. Before naging athlete, na-miss ko din yung mga ganyan. Pero gusto ko naman maiba naman yung goal ko as a coach para makatulong naman ako sa mga next generation na sino papasok dito sa magiging national team. Ang training dito is really based on scientific training and based from experience, and at the same time, it is based on continuous development. So it's progression. There's always progression in terms of the development. So we do not stay on one area. So it's constantly evolving, looking for something creative, new development of improving the coaching, and at the same time also developing self-confidence as a coach. Samantala, tiniyak naman ni PKF Secretary General Raymond Lee Reyes na patuloy silang mag-oorganisa ng mga workshops upang mas lumawak pa ang kaalaman ng mga national coaches, referees at technical staff. Ang maganda kasi na yun, at least dumadami kami every time. And for the past 3 years na ginagawa namin ito, naging successful siya every time. And this time, PSC supported us dun sa program. Maganda niya kasi pati Luzon, Visayas, Mindanao, lahat damay. And yung program is continuous na nagkakaroon. And then, natutulungan natin yung mga coaches na sa proper path para maging proper coach sila. Bukod sa seminars, hindi rin tumitigil ang PKF sa pag-oorganisa ng mga Karate-Do tournaments sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa PTV Sports, Aryan Malgari, Telebisyon ng Bayan. LeBron James led Cleveland Cavaliers. Nagsalansa ng 3 magkakatikip na panalo sa regular season ng National Basketball Association o NBA. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik po ang PTV Sports sa NBA. Pinatahimik ng Cleveland Cavaliers ang home crowd sa TD Garden sa Boston, Massachusetts. Sa pangunguna ni 4-time League MVP LeBron James na pumukol ng game-high 24 points at humila ng 7 rebounds, dinomina ng Cleveland ang host Boston Celtics 89-77 kanina upang palawigin sa 3 matches ang kanilang winning streak. Bukod kay King James, kuminang rin para sa Cavaliers si power forward Kevin Love na tumikada ng 20 points at 8 rebounds, habang si shooting guard Avery Bradley naman ang namuno sa atake ng Celtics sa kanyang team-high 17 markers. Napag-iwanan ng 6 na puntos sa halftime na outscore ng Cavaliers ang Celtics sa third quarter 29-15 at mula dito ay tuluyan na nilang kinontrol ang laban. Dahil sa panalo, nanatili sa ibabaw ng Eastern Conference standings ang Cavaliers sa kanilang record na 16 victories against 7 defeats. At tunghayan naman po natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918.
Humingi ng paumanhin si Sacramento Kings point guard Rajon Rondo kay veteran NBA referee Bill Kennedy. Ito dahil sa panlalait niya sa 49-year-old game official na kahapon lamang ay umamin na isang bakla. Sa isang statement, taus-pusong humingi ng tawad si Rondo kay Kennedy at nangako siya na gagawin ng lahat para makabawi sa nagawang pagkakamali. Pinatawan ng 1-game suspension ng liga si Rondo dahil sa gay slur na ipinukol niya kay Kennedy sa match-up kontra Boston Celtics noong isang linggo. Sa tennis, posibleng ipagpaliban ni reigning US Open champion Flavia Pennetta ang pagreretiro sa professional tennis. Ito'y dahil nagpahiwatig siya ng kagustuhang humataw sa Rio Olympics sa susunod na taon. Pero dedepende pa rin sa kondisyon ng pangangatawan ng 33-year-old Italian netter kung itutuloy niya ang planong paglahok sa 31st Olympiad. Nauna nang nag-anunsyo ng retirement si Pennetta noong nakaraang Setyembre matapos na talunin niya ang kapwa Italia na si Roberta Vinci sa finals ng US Open sa Flushing Meadows, New York. Sa football, naniniwala si retired Portuguese footballer Luis Figo na malaki ang tsansa na makasungkit ng ikatlong sunod na FIFA Ballon d'Or Award ngayong season ang kanyang kababayan na si Real Madrid star forward Cristiano Ronaldo. Ito'y dahil na rin sa na-convert na 53 goals ni Ronaldo para sa Real Madrid at Team Portugal ngayong taon. Pero aminado si Figo na kung ang pagbabasehan ay ang dami ng mga nakolektang titulo ay maaaring mapasakamay ni Barcelona star striker Lionel Messi ang prestigyosong individual honors. Bukod kina Ronaldo at Messi, kasama rin sa 3-man shortlist ang isa pang striker ng Barcelona na si Neymar. At sa mixed martial arts, tila hindi pa rin matanggap ni former UFC featherweight champion Jose Aldo ang masaklap na kabiguan na dinanas sa kamay ni newly crowned title holder Conor McGregor noong isang linggo. Tumagal lamang ng 13 segundo ang laban matapos na mahagip ng isang solid left hook ni McGregor si Aldo na halos isang dekadang namayagpag sa 145-pound division. Ayon kay Aldo, ibinihos niya ang lahat sa training kaya't medyo mahirap tanggapin na matatalo lamang siya sa laban. Pero umaasa ang 29-year-old Brazilian fighter na mabibigyan pa siya ng rematch ng Irish rival. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang panayam kay Gilas Pilipinas head coach Tab Baldwin sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Alright, we're back mga kaibigan, Sports Chat, Dennis Principe. And, first nung nakaraang, Monday, yung pong Monday only practice session ng ating Gilas Pilipinas ay binisita po natin and apparently yun na po yung last day ng kanilang practice for this year dahil sabi nga ni Coach Tab Baldwin ay bakasyon muna, enjoy the holidays and yung playoffs ng PBA ay pasimula na po. So we were there for the last day at nakakwentuhan po natin after yung kanilang last Monday's practice session. Coach Tab Baldwin of the Gilas Pilipinas national team. We think it's good for the young guys, and I think the good guys are young for the environment that we have here. They give a little bit of intensity and energy that we're lacking sometimes, and obviously the extra bodies, which we're also lacking. So I think it's a positive all the way around. Which is Kevin officially part of the pool? No. The pool is the pool that we announced early on, and we announced that pool because that was an agreement with the PBA. So these guys aren't part of the PBA, so they're really just here at my behest, and they're helping us out. But obviously, it's something that's good for them, and it makes a good impression on the Gilas coaching staff for the future, whenever that future is. How's practice today? Average. The numbers aren't good. The overall assessment of the Monday night program after 6 training sessions is not good. The question is, are we going forward or are we going backwards? It's an important question.
My assessment is maybe we're inching forward. I know that's not what it was designed to be in the beginning, but I think that's what it's turning out to be. So, the best wishes and the best intentions of everybody in putting these Monday night sessions together were there. I don't think anybody questions everybody's intentions in making these happen, but in order to build a basketball team, you really need to own their minds and their bodies, and we don't neither right now, rightfully so. These players are, particularly in a playoff stretch run, they're concerned about their PBA team's playoff situation. They're concerned about the next game as it will affect their standings. And they're also, and I am too, I'm also concerned about their health, their physical health. We don't want to put any of these guys in a position where they can't get out there and do the job that they're paid to do, working for their PBA teams. So we could have foreseen some of these things, but until you actually go through it, you don't really know the overall effect. So my thinking going forward is we've got to try and make sure that we're taking some steps forward, irrespective of how small they might be. We just can't afford to go backwards, and it's gonna be an exercise in order to do that. So that's where we're at right now. We'll have a little bit of a break now with the playoffs looming. I don't want to put these guys in a compromising situation, and then after the new year, we'll get this thing going again, and we'll see how it looks then. We have a break. Yeah. Yeah, I'm not gonna try and divide these guys' attention during the playoffs, and we're 1 week away really from the start of the playoffs. So it's Christmas time. We'll think about the birth of our Lord, and we'll give thanks for that, and we'll celebrate that, and let these guys enjoy their families and also focus on their PBA teams and the playoff run. This is the last day We'll have dinner next Monday night together, but that will be social. So in terms of basketball activities, this is the last one for the year. But in terms of team building, Monday night will be important in that regard as well. Are Media invited to the dinner? Are who? Media invited for the dinner? No, I'm not in charge of invitations. So they just told me to show up with a lot of money, so I said okay. Coach, are you the one who selects the college player who will attend? Of course. Any more names? Probably. Would you be specific? Not until I'm definite. But Coach, not even a long shot for at least one slot for a college collegiate player for the final lineup? No, I wouldn't. Every player that we will choose in the end is there because in some way they make the team better. That's it. They're not there because somebody wants them there. They're not there because of some future aspiration or anything like that. They're there because in some way they make this basketball team a better basketball team. Coach, can I ask about the lunch with the Philippine Olympian Association? Sure. Were there any commitments earlier in the... From them? Yeah. For Gilas? No. No, it was just, it was an honor, really, to spend time in the same room as, these great Filipino basketball players, ex-Olympians and other Olympians that came really, in their words, to honor us, but so much the reverse was true. We were there as their guests, and I just felt so humbled and so privileged that we could be in the same room with men and women who have given not just to the basketball landscape in this country, but to the sporting landscape, and continue to do so. So I just felt real privileged, and a lot of our players had conflicts with practices, and I just think it was unfortunate that there weren't more guys there to share those moments and those memories with these outstanding Filipino sportsmen. And they as far as I'm concerned, they give me something to look up to and aspire to. So that's what I took out of it, and I'll carry that with me with the team. Can I ask about Ateneo? Sure. Is there any update as regards, because last I heard from Sir Epo Kimbo is that Ateneo will comply. It just isn't clear how Ateneo will comply or whether they will make it themselves. Are there any updates? I think the best people to talk to are the management people on that. Being a good employee, I'll do what I'm told to do. I'm just excited about the challenge.
It's a new venture for me, going back into the college scene after, I don't know, since 1988 when I was coaching college basketball in the States. It's a long time ago. But I'm really excited about it. And you know, I think it's going to give me and the coaching staff a chance to do some new and different things, which hopefully we can spread through the wider basketball community here. Because I think the college scene and the way it's set up will allow us to do that. So it's very exciting. Again, what name that I'm going to have in terms of a title, to me it's pretty irrelevant. I know what my job will be. And I know that I'm there to help those young men in their basketball careers and achieve their aspirations. So that's what I'm going to do in whatever capacity they call it in the end. Have you met with the team or the players? I have. I've met with, not all of them because some of them were in exams when we met, but I've met with the team, I've met with the coaches, I've met with the management, and we're underway. We're working, we're planning, we're preparing, and I'm really thrilled about this. I know the question you want to ask is about the conflict with Gilas. There won't be any. Gilas takes precedence all the time. So I won't be dividing my energy or my time. The time that has always been scheduled for Gilas will be given to Gilas, and the other time that I have will be given to Ateneo. Have you learned about the slogans yet? No, and I'm not really worried about that. I'm there to coach, not cheerlead. So my players will be focused on winning games, and we hope we give the fans an awful lot to cheer about in whatever way they want to cheer. And we want to honor our alumni. We want to honor the current student body by giving them the effort that they expect and they deserve, because they support us in huge numbers. Because there is such a thing as Blue Eagle Nation, and from what I've seen, there's nothing compares to it on the basketball landscape here. Okay, at yan po si Coach Tab Baldwin ng Gilas Pilipinas National Team. Yung kanila pong last day of practice noong Monday. At syempre kasama natin sa Master Control, Nida Ereskin Soriano. At yan po yung ating sports chat interview with Coach Tab Baldwin. At nagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sports with me, Haji Caaminio. Nagsosolo po on a Wednesday night at medyo hindi po kagandahan ang aking tinig ngayon. Nakalimutan ko po kasi mag-sweet and fit. Alam niyo na, pagka hindi kasi ako sanay na hindi nagsi-sweet and fit pagka ginagamit ko sa coffee ko tsaka sa tea. Pagka sugar, medyo sinasamaan ako ng pakiramdam. Siguro nasobrahan sa tamis kaya, di ba, Direk? Nasobrahan ako sa tamis kaya nagkakag-ano yung boses ko ngayon. Kaya always ko po talaga ginagamit yung sweet and fit. Yan, gamitin niyo po yan. Bawat sa shape po niyan, katumbas na po ng 3 tablespoon o 3 teaspoon, sobra naman yung tablespoon, 3 teaspoons ng sugar. Yung tamis yung katumbas na tamis. Pero mas healthy po ang sweet and fit. Mamaya ka na ha. Kausap ko lang po yung sarili ko, wala lang. Wala po akong ano eh. Anyway, mga kaibigan, ito na po ang favorite po ninyo segment dito po sa amin, dito sa PTV Sports. And of course, ito po ang ating iSports segment at narito na po ang ating question of the day. At ang question of the day natin po ay, tama ba ang Tama ba ang talaga ng Ateneo? Teka lang, hindi yata ito yung question of the day natin ngayon ha. Parang iba yata yung question natin ngayon, Direk. Ito, okay, sige. Basahin ko dito sa Facebook natin, Nagka-problema na ng konti sa VTR, pero ito po talaga yung ating question of the day ngayong gabing ito. Tama ba? Kasi naman pala, tama ba din yung question? Tama ba ang desisyon ni Nonito? Ayan. Tama po ba ang desisyon ni Nonito, the Filipino Flash Donaire Jr. na manatili sa Super Bantamweight Division? Send nyo na po ang inyong mga kasagutan sa ating facebook.com/PTV4Sports or samahan nyo naman ako, please, ngayong gabing ito. Tawag na po kayo sa 0939-276-4603. At dahil wala po akong boses, sasagutin ko na po ang ating first caller of the night bago ako magbasa mamaya ng inyong mga Facebook messages. Hello, good evening, you're on the air. How are you? Kilala ko na naman ito. Sige, i-stretch mo na yung time para matapos tayo agad. Sige po. Sige naman siya. Oo. Joy! Joy to the world!
Joy, kumusta ka, Joy? Merry Christmas! Ay, Merry Christmas. Oh, kumusta ka? Kumusta ka naman? Ikaw ba napakinggan mo na kung ano yung question of the day natin? Opo, nakabang po ako. Aba, napaka-alerto pala nito ni Joy, no? Hindi na siya masayahin, ay mabilis din ang mata nito. So Joy, tama, tingin mo tamang mag-decide si Nonito na wag na siyang umakyat ng timbang? Stay na lang siya sa bantamweight? Opo, tama na po yung timbang niya. Bakit? Ewan ko po, decision niya yun ewan mo po. Hindi, baka sinasabi kasi ni Joy, tama na yung timbang niya kasi mas doon siya sanay. Diba? Sa 122-pound class. Yun, kasi 122 super bantamweight. Pagka kasi lumipat siya ng featherweight, 126 naman. So parang mas... na-traffic siguro sila. Alam mo naman, matindi yung traffic ngayon. Okay, baka may inaasikaso. Ikaw ba, hindi ka ba na-traffic, Joy? Ay, hindi po. Pinakakay lang po ako. Hindi ba taga Quezon City ka? Hello? Hindi ba taga Quezon City ka? Ano po? Di ba taga Quezon City ka, Joy? Opo. Hindi ka ba nata-traffic dyan sa daan pagka umaalis ka? Hindi naman po, kasi dito lang po ako. Joy, anong may paglilingkod ko sa'yo bukod sa pagsagot sa question of the day? Babati po. Babate. Sige, go ahead, Joy. Hello sa mga milyon-milyon nakikinig na mga kabarangay ko. Ina po. Okay. Ano yan? Babati po sa mga Ginebra fans. Ay, hello sa lahat po ng mga Ginebra fans. Kumusta po kayo? Maraming salamat po sa panonood ngayong gabing ito. Okay po, thank you. You're welcome, Joy. Tawag-tawag ka lang ulit, ha? Salamat. Okay. Bye. Pagpasensya mo na yung boses ko, Joy. Okay lang po. Okay. Salamat, Joy. Yan po mga kaibigan, si Joy ng Quezon City. Baka akala nyo po hindi ako masaya ako, ha? Ganito lang talaga yung boses ko ngayon. Medyo pag nagsama-sama na yung init tsaka yung lamig talaga, no? Anyway, basa muna tayo siguro sa Facebook. Baka kayo, may pick-up line kayo sa akin, hindi lang kay Meg. Yung mga girls dyan, yung mga girls baka may pick-up line. Mamaya magtatawag ako. From Ron Lumidaw, sa tingin po, tama lang na dyan lang siya sa 122 pounds dahil dyan siya mas komportable. Di naman siya hirap i-maintain yung weight na yan. Hirap siya sa 126 pounds kasi makikita mo may tiyan talaga siya nung lumaban siya kay Walters at medyo bumagal. Siya ang hari ng super bantamweight. Walang tatalo sa kanya dyan. Galing naman kay Villanueva, Austria, Ruel. Tama naman, natili na lang muna siyang timbang. Siguro naman naranasan naman niyang matalo na mabigat ang timbang niya. Kaya kailangan talunin niya muna na kumbinsido ang mga kalaban niya kung talagang gusto niya ulit magpabigat. Hello mga idol, Sir Haji, Sir Dennis, Bay Haji talaga. At Miss Pretty Meg. Miss Meg, camera ka ba? Ay? Well, wala si Meg kaya hindi ko muna babasahin yung mga pick-up lines ngayon, ha? Wala kasi kung pick up line. Mamaya meron akong mapakita sa inyo dito, guest natin. Magpi-pick up line kayo para sa kanya, ha? Pabati naman po ako dito sa San Pedro, Laguna. Si Baduy, o ba't naman Baduy? Mga tropang Rizal at advance happy birthday kay Idol Manny Pacquiao. Uy, pag-birthday na pala si Manny. Okay, sige. Second caller of the night po tayo, mga kaibigan. Hello, you're on the line. Good evening. Hello? Hello? Hi, magandang gabi, Idol. Ano pangalan? Ay, nawala si Idol. Idol lang yun na itawag ko. No? Okay, basa muna tayo. Aba, ang bilis tumawag. Sige na nga, pagbigyan ko na to at sayang naman yung pantawag niya. Hello, good evening. Hello, good evening, Idol. Hello, good evening, Kuya G. Ay, ano? Excuse me lang, sandali lang po. Ano ba pangalan po nila? Ruel po. Ano po? Ruel ba tama? Hello? Oy, sa mga kumakain po ngayon, pahabang nanonood po ng PTV Sports, pasensya na po kayo sa akin na talaga medyo masama po talaga ngayon yung timpla ng
ng boses ko. Kaya ehem ako ngayon eh. So sa mga nag-dinner po, nako, happy eating. Pero pasensya na po kayo sa napapakinggan po ninyo. Galing kay Jackson Acera, for me, it's a good decision kung komportable siya sa weight division na yan. Diyan na lang siya. Greetings to all Ginebra fans out there. Welcome to the playoffs. Oo nga, pasok na nga pala sa playoffs ang Ginebra na quarterfinals. Sana magtuloy-tuloy na sa semis, then finals. Binabati ko din pala girlfriend ko na si Hannah. I love you. #never say die. Galing naman kay Kim Takgu Malyari. Tama po sir, pag umangat pa po siya, mahirapan na siya, babagal po siya at malalakas na po makakalaban niya sa susunod. Diyan na lang po siya mag-focus sa weight na yan. Napakalungkot na Pasko po sa mga kababayan nating nasa lanta ng bagyo. Totoo po yun. Ipagdasal po natin ang kanilang kaligtasan. Pabati po sa mga anak kong si Novitsky Malyari, Anderson Malyari at Alicia Lorraine Malyari. At sa wife ko na si Mary Ann, love you so much sa inyo. More power po PTV Sports. Dito kami sa Dasmariñas, Cavite, beside Walter Mart Dasma. Nahihirapan na ako magsalita. Sinong pwede mag-volunteer? Meron kasi ako mga kasama dito, mga kaibigan. Yung mga magaganda nating interns. Yan. Paano naman may mga inspirasyon naman kayo sa panonood ngayong gabi? Paano naman may mga makapag-pick up line man lang dito? Any volunteer, class? Lapit na dito. Lapit na. Halina kayo. Lapit na. Sige na, come on. Kahit hindi lang isa, kahit madami, para hindi naman mahiya. Halika kayo, dali. Samahan nyo si Maestro Haji. Ayan. O, di ba? Magaganda po itong mga kasama ko ngayong gabing to. Okay, magpakilala muna kayo. Ako po si Hirsha Berdin. Ikaw pala yung si, Hirsha, no? Opo, ako po. Bakit Hirsha pangalan mo? Parang no? Tunog Hershey's. Opo, galing po sa chocolate. Tunog tsokolate. Ikaw naman? Ako po si Anne Danieline Marie. Ikaw si Anne? Ano pa? Hindi po, hindi. Anong pangalan niya? So Anne at saka mga ilang taon na kayo? Anne tsaka anong school? PUP po. PUP, Santa Mesa. Apa. Okay, at ikaw naman? Ako po sa Colegio de San Lorenzo po. Malamang na kasi siya yung nabasa ko kanina. Okay, guys, kung kayo po ay natuwa sa aking mga kasama ngayong gabing ito, mag-pick up line mag-send na po kayo ng pick up line para sa kanila, ha? O kaya, kung ano man ang gusto niyo sabihin sa dalawa kong kasamaan, message na po kayo sa Facebook. O basa kayo dito, ha? Sige, asa na ba ako kanina? Eto, galing kay, yan. Basa. Galing kay Keanu Puro Ribs. Yes, because his skills are far superior in this weight category. He can be a champion in the next level, but he was surprised by a bigger Jamaican. Dapat marginal opponents muna bago humarap sa pinaka-astig. Ba't nanginginig yung kamay mo? Na-joke lang. Malamig. Na-joke lang yan. Okay. Next, ikaw naman. Basa. Galing po kay Dariel Cardino Ninon. I can say that was a smart move. I can say English. English. Tapos naging Tagalog po. Natatawa yung floor din natin, ha? Natatawa siya. Di na din siya bata at kung aangat pa siya ng timbang sa ngayon, babagal at mahihirapan din siya sa mga makakatapat niyang mas bata sa division. Sa division na yun. Iba yung aangat ka sa nasa peak ka pa ng career mo, mas malakas at mabilis ka. Kung bababa naman siya ng timbang, mahihirapan naman din siya na mag-maintain ng lakas at bilis na meron siya ngayon. So, sakto lang. Just saying daw. Nagmamahal, Ate Charo. Yan, medyo mahaba. Pero maulang Miyerkules po, PTV Sports. Oo nga, maulan nga, no? Kaya siguro din ako kasi ulan-init, no? Ulan ng ulan, tapos bumagyo. Kausapin nyo nga itong caller natin ngayong gabi. Hello, Idol? Hello, Kuya Haji. Ay, hello, Idol. Anong pangalan mo? Ruel po, from Valenzuela. Ruel ng Valenzuela City. Naulan ba dyan sa inyo? Uminto na po. Kanina lakas Kanina malakas. Hindi naman bumaha? Hindi naman po. Saang area sa Valenzuela kayo? Sa Malinta. Sa Malinta. Naku, di ba bumabaha dyan, Banday, papuntang Caloocan? Opo. Di ba, papuntang Rito. So buti naman huminto na yung ulan dyan. Idol, anong sagot sa question of the day? Para sa akin, mas okay na nandyan siya sa timbang na super bantamweight. Kasi unang-una, nagkakaedad na siya. Pangalawa, nung laban niya kay Juarez, medyo bumagal siya.
umina yung resistensya niya. Okay. At least kahit paano, pag nandyan siya, mamimaintain niya yung panalo at talagang mas malakas pa rin siya sumuntok pag nasa super bantamweight lang siya. Palagay mo mas gamay niya yon at saka mas mabilis siya doon. Opo, Kuya Haji. Yun talaga yung pinakabentahe niya. Baka may gusto ko pa itanong o baka may gusto ko pang batiin, Idol Ruel? Kuya Haji, wala, anong balita sa NU Bulldogs? May mga bago ba silang player? NU Bulldogs, magandang ano yan ha. Sige, makikibalita tayo kay Coach Eric Altamirano ha. Opo. Kukumustahin natin siya para kung sakali man kung ano man ang latest sa NU. Pero yun na nga, di ba? Hanggang Final Four lang sila nung UAAP Season 78. Yung men's basketball yung tinatanong mo, di ba? Tama? Opo. Sige, tanong natin si Coach Eric kung anong latest developments. Go ahead. Binabati ko lang ang Domingo family, lalong-lalo na sa aking magandang asawa na si Rizabel. Talaga naman. At sa dalawang prinsesa kong maganda, si Rain Allison at si Riley Althea. Hello sa inyong lahat. Hello, maganda. Oy! Bago ang dalawang angel Ganun talaga. May pick-up line ka ba para sa kanila? Baka mapagalitan ako ng asawa ko. Yun lang. Oo nga. Buti pa, wag na. Opo. Sige, ako na lang Salamat sa inyo. Okay, salamat Rowel ha. Tawag-tawag ka lang. Yes, thank you. Alright, mga kaibigan niya po si Rowel from Valenzuela City. Kayo ba may mga boyfriend na para sa kaalaman na lang nila? Ako po wala, siya po meron. 4 years na po sila. Showbiz po ako Talaga showbiz ka. So ikaw, single ka? Dito ka. Medyo naka-side view ka ng konti. Hindi naka-side view kasi siya. So, harap naman kayo sa camera. Kayo naman masyado kayo mahihain. Anong course nyo nga pala? Journalism po. Journalism. So mga future writers, future journalists. ABCom Arts, film major po. Anong gusto nyo maging? Ano daw? Housewife? Masyado pa yata bata maging housewife. Kayo, obviously, gusto nyo maging sa on-cam, off-cam? Ako po off-cam. Off-cam. Bakit mas type mo off-cam? Mas gusto ko po maging director. Wow. Sige nga, direct mo nga yung show. Huwag ngayon, hindi pa ako prepared. Huwag ngayon. Parang naging talk show tayo ngayong gabi. No? Ikaw naman, Ann. On-cam, off-cam? Mas gusto ko pong magsulat. Magsulat? Bakit? No real reason. No real reason? English! Napa-English siya dun, ha? Basa ta. Sige. Dahil dyan, basa muna tayo ng mga message natin. Galing tayo sa baba, sa pataas tayo. Galing kay Ving Fort. Opo, tama kasi mas malakas siya sa timbang na yon. Pakibati anak ko, Miss Meg, sina Vinice at Christian. Thanks. Hello. Okay, next. Mula kay Demetrio Nedua. Para sa akin, tama po. Gandang gabi, Miss Meg. Wala po si Miss Meg. Sir Haji. Ano ba maganda pangalan? Meg. Sige, basa muna tayo. Pabati naman kami dito sa San Pablo City, Laguna. Thanks po, PTV Sports. Hello po sa inyo lahat. Okay, last na lang. Basta tayo na last. Galing kay Macau Eliwakam. In my opinion po, mas fit siya sa bantamweight division, kaya lang siya nahirapan kay Juarez kasi gusto niya ng one knockout punch, kaya siya palaging napapa-corner. Miss Meg, Sir Dennis, and Sir Haji, pabati naman po ako because it's my 27th birthday today. Sakto! Happy birthday! Saan pangalan yan? Macau Eliwakam. Happy birthday! Pabati na rin po ang mga taga-Caloocan, especially sa mga taga-Libis na Durata. Salamat po and more power. Okay, at dahil umagayway na po, nagpapabebe na po ang ating floor director ni si Ian. Time to say bye-bye. May gusto kayong batiin. Go ahead. It's your time to shine. Binabati ko po yung family ko na nanonood. Yung mga taga-Colegio de San Lorenzo. Yun po. Happy viewing. Okay, Ann. Happy viewing din po sa family ko kung nanonood
nanonood sila. Tsaka po sa PUP students, hi. May sumusut-sut dyan, batiin mo naman daw. Batiin po namin yung aming mga co-interns, Ian, Aki, and Mami Kay, Direct Cathy. Wow, Tsaka si Kay Asuncion na absent. Tsaka si Rigel. Yon. Yan, hello. Tsaka si Aki. Hello. Hindi nyo nabanggit. Baka magtampo yan. Ay, nabanggit nyo ba? Kuya Bugi. Yan, si Jerry Klein. Oh, hello. Mga kababayan ko. Lamberto. Okay. EJ Gonzaga, maraming salamat. Congratulations daw sa team ni Bench Bondok. Nag-champion. Ano ba to? Champion sa presentation sa Christmas party ng News and Information Bureau sa Malacanang, PNA Dance Team. Yan, sige, congratulations sa inyong lahat. Sa Brigada News FM family, hello po. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa akin. And I'll see you tomorrow sa Sports Radio family. Maraming salamat po sa inyo. And pasalamatan ko din po ang aking mga sponsors. Aking mga sponsors, mga kaibigan. Sweet and Fit, kanina nabanggit ko na po, pag masakit naman ang inyong mga kasukasuan, pagka nai-stress kayo sa pag-aaral, lalong-lalo na pag masakit yung katawan nyo, nag-badminton kayo o nag-sports, isa lang ang solusyon dyan. Gumamit na lamang kayo ng BioPatch Forest Sap Powder, mga kaibigan. Talaga pong napakabisa. Gamit ni Pauline na requesto yan Tsaka ni MJ Mabaza, gamit nila yan. BioPatch Forest Sap Powder lamang po pinagkakatiwalaan namin dito sa PTV Sports at Sweet and Fit. To my mama, I love you. Papa, I love you. Ginger at Rose Ann. Maraming salamat po sa De Los Santos family. Diyan po sa Nangka, sa Marikina City. And don't forget, simbang gabi na mamaya, kaya gumising na maaga. Simbang gabi, hindi po simbang tabi. Hanggang bukas pong muli. Sa pangalan po ni Idol Dennis Principe and Meg Siozon, siya po si Ann. At Hirsha. At ako po yung lingkod, Haji Kaaminyo. Magkita-kita po muli tayo bukas. Ito po ang inyong paborito at pinagkakatiwalaan PTV Sports.